Values Education 8 Quarter 2 Learning Competency 6A natutukoy ang mga tugon ng pamilya sa mga pangangailangang pisyolohikal, halimbawa pagtatanim ng gulay, pagbuburo, at iba pang kaugnay na gawain. Bago tayo lubusang magtungo sa ating paksa ngayong araw, balikan muna natin ano ba ang needs o pangangailangan. Sa Metrobank article, sinabi na ang needs ay ang mga bagay na talagang mahalaga para sa kaligtasan, kalusugan, at maayos na pamumuhay. Sabi rin sa The Muse, needs ang mga bagay na kailangan upang mabuhay at magtaguyod ng maayos na pamumuhay, gaya ng bahay, pagkain, damit, utilities, at iba pa. Kaya nga sa budget natin, inuuna natin ang needs dahil kapag kulang ang pagkain o gamot o tubig, hindi tayo makaka-focus sa iba. Ang mga halimbawa nito ay bigas para may makain, tubig para hindi mauhaw at para sa kalinisan, kuryente para sa ilaw, ventilador, mag-charge ng mga gadget, gamot kung may sakit, o pamasahe para makapasok sa paaralan o sa trabaho. Ano naman ang kahulugan ng pangangailangang pisyolohikal? Kapag sinabi nating physiological, ito ay may kinalaman sa ating katawan at mismong buhay ng tao. Ang pangangailangang physiological ay ang pinaka-basic na pangangailangan ng tao para mabuhay. Ayon sa Simply Psychology, ito ay ang mga biological requirements para sa survival. Kabilang dito ang pagkain, tubig, hangin, tulog at tirahan. Dagdag pa ng study.com, ito ang pinaka-basic na bagay na lahat ng tao ay kailangan upang mabuhay, gaya ng pagkain, tubig at tulog. At tandaan, kailangang matugunan muna ang mga pangangailangang ito bago makaalis sa mas mataas na antas ng pangangailangan. Sa susunod na slide, tatalakayin natin kung ano-ano ba ang mga tinutukoy na mas mataas na pangangailangan ayon kay Maslow. Mga mag-aaral, ito ang tinatawag na hierarchy of needs ni Abraham Maslow. Parang pyramid ang itsura nito. Ang sabi niya, lahat ng tao ay may iba't ibang pangangailangan, pero may tamang pagkakasunod-sunod kung alin ang dapat unahin. Hindi pwedeng tumalon sa itaas kung hindi pa natutugunan ang nasa ibaba. Para itong bahay, dapat matibay muna ang pundasyon bago maitayo ang bubong. Ngayon, isa-isahin natin ang mga antas. Ang unang antas ay ang physiological needs. Ito ang pinakamababa at pinakapundasyon ng pyramid dahil ito ang basic needs ng katawan. Dito kabilang ang pagkain, tubig, hangin, tirahan, damit at sapat na tulog. Kung wala nito, hindi tayo mabubuhay ng maayos. Halimbawa, kahit gustuhin mong pumasok sa eskwela, kung gutom ka at walang pahinga, mahihirapan kang matuto. Nasa pinakailalim ito kasi walang saysay ang ibang pangangailangan kung hindi muna natutugunan ang physiological na pangangailangan. Kaya kailangan itong unahin bago ang lahat dahil dito nakasalalay ang mismong buhay natin. Kapag natugunan na ang basic needs o ang physiological needs, ang susunod na antas ay ang safety needs. Ito naman ang tungkol sa kaligtasan at seguridad. Kabilang dito ang ligtas na tirahan, stable na trabaho, proteksyon sa kalusugan, at seguridad ng ari-arian. Halimbawa, kahit busog ka, kung natatakot ka palagi na baka masunog ang bahay ninyo o mawalan ng trabaho ang magulang mo, hindi ka magiging panatag. Nasa ikalawang antas ito dahil natural na pagkatapos mabuhay ng maayos, gusto nating masiguro na ligtas at tuloy-tuloy ang ating pamumuhay. Hindi ka makakausad sa mas mataas na pangangailangan kung wala ka pang kapanatagan at kasiguraduhan. Ang ikatlong antas naman ay ang love and belonging. Kapag may pagkain at seguridad ka na, saka mo lang hahanapin ang koneksyon sa ibang tao. Halimbawa nito ang pagkakaroon ng pamilya, pagkakaibigan, pakikipagrelasyon o pakikisama sa grupo. Importante ito dahil likas sa tao ang makipag-ugnayan. Ang taong nag-iisa ay madaling makaramdam ng lungkot at kawalan ng saysay. Kaya ito nasa ikatlong layer kasi bago ka magmahal o makipagkaibigan, dapat una ay buo ka na muna sa sarili mo. May basic needs at seguridad ka na. Kung wala iyon, mahirap kang magbigay at tumanggap ng pagmamahal. Kapag natutugunan na ang basic, seguridad at pagmamahal, ang susunod na hahanapin ng tao ay ang esteem needs. Ito ay respeto at tiwala sa sarili. Kabilang dito ang pagkilala sa iyong kakayahan, tiwala sa sarili, pagkakaroon ng katayuan sa lipunan, at pagkilala mula sa iba. Halimbawa,
masaya ang estudyanteng napapansin ang kanyang galing sa pagdodrawing o pagtugtog ng gitara. Importante ito kasi kapag mataas ang tiwala mo sa sarili, mas nagiging handa kang magpatuloy sa mas mataas na pangarap. Nasa ikaapat na antas ito dahil hindi mo mararamdaman ang tunay na respeto kung wala ka pang matibay na relasyon sa iba o hindi mo rin kayang igalang ang sarili kung kulang pa ang pundasyon sa mas mabababang antas. At ang nasa pinakatuktok ng pyramid ay ang self-actualization. Ito ang hangarin ng tao na maging pinakamahusay na bersyon ng sarili. Halimbawa, pagtupad ng pangarap na maging doktor, guro, scientist o artist. Kasama rin dito ang paggamit ng talento at kakayahan para sa mas mataas na layunin tulad ng pagtulong sa lipunan. Importante ito dahil dito nararamdaman ng tao ang kaganapan ng kanyang buhay. Nasa tuktok ito dahil ito ang pinakahuli at pinakamataas na antas. Hindi mo ito maaabot kung hindi mo muna natutugunan ang mga basic, seguridad, pagmamahal at respeto. Halimbawa, paano mo magagampanan ang pangarap mo maging pintor kung wala kang makain, walang ligtas na lugar, at walang suporta sa iyo? Kaya nasa dulo ito dahil nangangailangan ng matibay na pundasyon bago marating. Mga bata, nakita natin na ang hierarchy ni Maslow ay parang hagdan ng buhay. Pero pansinin ninyo, bakit nga ba nasa pinakailalim o pinaka-base ang physiological needs? Dahil ito ang mismong bumubuo sa ating pagkatao bilang nilalang. Kung wala kang makain, maiinom, matutuluyan o kahit matutulugan, hindi gagalaw ang katawan mo at hindi rin iikot ang isip mo ng maayos. Kaya ito ang pinakapundasyon. Hindi ka makakaisip tungkol sa seguridad, sa pagmamahal, sa respeto, o sa mga pangarap kung mismong katawan mo ay kulang sa pangunahing pangangailangan. Ibig sabihin, lahat ng antas sa itaas ay nakasandal at nakadepende muna sa pagtugon ng physiological na pangangailangan. Sa susunod na slide, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga na ito talaga ang nasa pinakailalim ng pyramid. May 4 na dahilan na makatutulong para lalo ninyong maintindihan kung bakit ito ang dapat unahin bago ang lahat. Mahalagang tandaan na ang physiological needs ang nasa pinakapundasyon ng hierarchy of needs. Una, kapag natutugunan ang mga pangunahing physiological na pangangailangan, mas nagiging matatag ang pundasyon ng ating buhay. Dahil dito, mas nakakapagtuon tayo ng pansin sa mas mataas na antas tulad ng seguridad, pagmamahal, at pakikipag-ugnayan. Kapag busog ka, may maayos kang tirahan at sapat ang tulog, mas nagiging handa kang harapin ang iba pang bahagi ng iyong pag-aaral, trabaho o relasyon sa iba. Ikalawa, ang pagkakaroon ng sapat na pagkain, tubig, damit at tirahan ay hindi lang tungkol sa pananatiling buhay, kundi ito rin ay daan para sa personal na paglago. Kapag natugunan ang mga ito, nagkakaroon tayo ng lakas at pagkakataon na tuklasin ang ating mga talento, ituloy ang ating mga pangarap, at paunlarin ang ating sarili tungo sa makabuluhang buhay. Ikatlo, tandaan natin na ang pagkakaroon ng pangunahing pangangailangan ay hindi pribilehiyo, kundi karapatan ng bawat tao. Ayon sa pandaigdigang pahayag ng mga karapatang pantao, lahat tayo ay may karapatan sa sapat na pagkain, damit, tirahan, at iba pang bagay na kailangan para sa kalusugan at kagalingan ng pamilya. Kaya mahalaga na kilalanin natin ang pagtugon sa mga ito ay hindi lamang kagustuhan, kundi obligasyon ng lipunan at pamahalaan. At panghuli, ang pagtugon sa physiological na pangangailangan ay hindi lamang nakikinabang sa individual, kundi pati sa buong bansa. Kapag natitiyak na ang mga mamamayan ay may sapat na pagkain, maayos na kalusugan, at maayos na tirahan, nagiging mas produktibo ang mga tao. Dahil dito, mas napapalago ang ekonomiya, mas nagiging maayos ang lipunan, at mas napapangalagaan ang kapaligiran. Sa madaling salita, ito ang susi para sa pangmatagalang kaunlaran ng ating bayan. Subalit mayroong suliranin ang ating bansa pagdating sa pagkain na bahagi ng physiological needs. Sa Okta Research Survey noong ikalawang quarter ng 2023, halos kalahati ng mga pamilya sa bansa o 11.3 milyong pamilya ang nagsabing sila ay food poor. Pero sino nga ba ang pinakaapektado? Pinakamataas ang porsyento sa Mindanao, kasunod ang Visayas at Luzon, habang ang Metro Manila ang may pinakamababang porsyento. Ang ibig sabihin ng food poor
ay nahihirapan ng isang pamilya na makakuha ng sapat at masustansyang pagkain para sa pang-araw-araw na buhay. Kapag kulang ang pagkain, naaapektuhan ng kalusugan, ang pag-aaral ng mga bata, at pati na rin ang kakayahan ng mga magulang na magtrabaho at kumita. Dito natin nakikita ang koneksyon ng physiological needs ni Maslow sa hierarchy. Kung hindi natutugunan ang pinaka-basic na pangangailangan tulad ng pagkain, mahirap umakyat sa mas mataas na pangangailangan tulad ng seguridad, pagmamahal, respeto, at pagkamit ng sariling pangarap. Kaya malinaw na ang pagiging food poor ay direktang nakakaapekto sa buong buhay ng tao. Nakita natin sa datos ng Okta Research na marami pa ring pamilyang Pilipino ang hirap sa pagkain. Pero tanungin natin ngayon, bakit nga ba nangyayari ito? Ayon sa isang pag-aaral ng The New Humanitarian, malaki ang epekto ng pagtaas ng gastos sa agrikultura, mula sa abono, gasolina, hanggang sa iba pang kailangan ng mga magsasaka. Isa pa, sobrang nakadepende ang Pilipinas sa mga inaangkat na produkto, tulad ng bigas at pataba. Kapag tumaas ang presyo sa pandaigdigang merkado, damay din tayo dito. Bukod pa rito, maraming magsasaka ang nawawalan ng kita. Dahil mahal ang gastos pero mababa ang kita sa pagbenta, sila mismo ang nagugutom. Ibig sabihin, kahit sila ang nagtatanim, sila rin ang hindi nakakakain ng sapat. Kaya makikita natin na ang kakulangan sa pagkain ay hindi lamang simpleng problema ng gutom, kundi konektado rin sa ekonomiya, produksyon, at sistema ng agrikultura. Dahil sa mga suliraning ito, paano kaya dapat tugunan ng bawat pamilya ang mga ito upang matiyak na patuloy na maibibigay ang physiological na pangangailangan ng bawat isa? Sa susunod na slide, tatalakayin natin ang mga paraan kung paano maaaring tumugon ng pamilya sa mga pangangailangang physiological. Nakita natin sa mga nakaraang slides ang problema sa pagkain sa maraming pamilyang Pilipino. Kaya mahalaga na malaman natin kung paano tumutugon ang pamilya sa ganitong suliranin. Narito ang ilang paraan, mula sa pagtatanim ng gulay hanggang sa pakikipagtulungan sa komunidad. Sa mga susunod na slides, tatalakayin natin isa-isa kung paano nakakatulong ang bawat tugon sa pamilya at sa kalikasan. Isa sa pinakamahalagang tugon ng pamilya sa mga suliranin tungkol sa pagkain ay ang pagtatanim ng gulay at halaman. Bakit ito mahalaga? Una, natutugunan nito ang pangunahing pangangailangan sa pagkain. Kapag nagtanim tayo ng kamatis, malunggay, sili o talbos ng kamote, hindi na kailangan pang bumili araw-araw. Tipid sa pera at laging may sariwa at masustansyang pagkain. Pangalawa, mahalaga rin ito para sa kalikasan. Ang mga halaman ay nagbibigay ng oxygen, nakakatulong labanan ng polusyon, at nagpapaganda ng paligid. Sa bawat punla na itinatanim natin, hindi lang tiyan ng pamilya ang napupuno, kundi pati ang kalikasan ay nagiging mas malusog at mas sustainable. Isa pang tugon ng pamilya ay ang pagbuburo at iba pang natural na paraan ng pagpepreserba ng pagkain. Halimbawa, atsara mula sa papaya, salata mula sa pipino, pagpapatuyo ng isda at prutas, o paggawa ng jam at jelly. Para sa pamilya, laging may reserbang pagkain kahit hindi panahon ng ani o kulang ang kita. Para sa kalikasan, nakakatulong ito dahil nababawasan ng pagsasayang ng pagkain at mas kaunti ang basura. Ang paraan ay natural at ligtas. Walang kemikal na nakakasama sa kalusugan at kapaligiran. Kaya sustainable ang approach na ito. Ang meal planning at tamang pagbabudget ay hindi lang nakakatulong sa pagtitipid ng pera, kundi sa pagtitiyak na may sapat at balansing pagkain ang pamilya. Kapag nakaplano na ang kakainin sa isang linggo, alam agad kung ano ang bibilhin at lulutuin. Mas natitipid ang gastusin, mas nasisiguro ang kalusugan ng pamilya, at mas nababawasan ang nasasayang na pagkain. Para sa kalikasan, nakakatulong ito dahil hindi tayo bumibili ng sobra na nauuwi sa basura, at mas kaunti rin ang packaging waste tulad ng plastic. Ang pag-iwas sa food waste ay mahalaga. Sa pamilya, ibig sabihin nito ay mas natitipid ang pera at mas maraming pagkain ang naaabot sa hapagkainan. Halimbawa, ang natirang kanin ay pwedeng gawing sinangag. Ang natirang ulam ay pwedeng i-repurpose para sa bagong putahe. Para sa kalikasan, mas kaunti ang basura na napupunta sa landfill at nababawasan ng negatibong epekto sa kapaligiran. Ang bawat butil ng bigas ay mahalaga.
bunga ng pawis ng magsasaka at biyaya rin ng kalikasan. Ang pag-aalaga ng maliliit na hayop tulad ng manok, baboy o pato ay isa pang tugon. Para sa pamilya, may sariling supply ng protina, may itlog, karne at isda na hindi na kailangan laging bilhin. Para sa kalikasan naman, nakakatulong ito dahil mas kaunti ang processed food na may plastic packaging at preservatives ang binibili. Natural ang pinagkukunan, mas ligtas at sustainable ang approach na ito. Hindi kayang solusyonan ng isang pamilya lang ang problema sa pagkain, kaya mahalaga ang kooperasyon. Sa community garden, sama-samang nagtatanim at nakikinabang ang lahat ng pamilya. Para sa pamilya, mas maraming pagkain at mas tipid sa gastos ang ganitong gawain. Para sa kalikasan, mas maraming halaman at tanim ang nadaragdagan, mas napapangalagaan ng lupa, at mas nababawasan ang paggamit ng kemikal at plastik. Sa bayanihan, natutugunan hindi lang ang problema sa pagkain, kundi napapalakas din ang pagkakaisa at pag-aalaga sa kapaligiran. Sa anim na solusyong ito, makikita natin kung paano matutugunan ng pamilya ang suliranin sa pagkain. Ang pagtatanim ng gulay at halaman, pagbuburo at natural food preservation, tamang meal planning, pagsinop ng pagkain, pag-aalaga ng farm animals, at pakikipagtulungan sa komunidad ay hindi lamang nagbibigay ng sapat at masustansyang pagkain para sa pamilya, kundi nakakatulong rin sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng simpleng mga gawain na ito, natututo tayong maging responsable sa pagkain at sa ating kapaligiran, at mas nagiging handa ang pamilya sa anumang hamon sa pagkain. Maglaan tayo ng ilang minuto para magnilay. Ano ang ginagawa ng inyong pamilya para matiyak na may sapat na pagkain at hindi nasasayang ang pagkain? Paano ninyo nakikita ang koneksyon nito sa kalikasan? Isipin kung paano nakakatulong ang mga simpleng gawain tulad ng pagtatanim ng gulay, pagbuburo, meal planning, pagsisinop ng pagkain, pag-aalaga ng hayop, at pakikipagtulungan sa komunidad sa ating pamilya at sa ating kapaligiran. Maaari rin kayong mag-share ng isang halimbawa sa klase o isulat ito sa inyong journal. Ngayon mga mag-aaral, isipin ninyo kung paano ninyo mailalapat sa pamilya ang inyong natutuhan ngayon. Pumili ng isang tugon sa anim na tugon na tinalakay natin. Maaaring pagtatanim, pagbuburo, meal planning, pagsisinop ng pagkain, pag-aalaga ng hayop, o kooperasyon. Subukan itong gawin sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos, obserbahan ang epekto nito sa pagkain ng pamilya at kung paano nakakatulong sa kalikasan. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging responsable at proactive sa ating pangangailangan at sa ating kapaligiran. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Kung hindi natutugunan ang pangangailangang pisyolohikal ng pamilya, maaaring hindi rin matutugunan ang mga pangangailangan sa kaligtasan at pagmamahal. 2. Ang pagbuburo at paggawa ng atsara ay mahalaga lamang para sa panlasa at hindi nakakatulong sa kalikasan. 3. Ang meal planning at tamang pagbabudget ay nakakatulong sa pagtitipid, pag-iwas sa nasasayang na pagkain, at mas maayos na pangangalaga sa kapaligiran. 4. Ang kooperasyon ng pamilya at komunidad ay hindi mahalaga kung sapat na ang naitanim na gulay sa sariling bakuran. At 5. Ang pag-aalaga ng maliliit na hayop tulad ng manok at tilapia ay nagbibigay ng sariling supply ng protina at nakakatulong sa kalikasan dahil nababawasan ng processed food at packaging waste. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!